Okay, good day everyone. Proceed naman po tayo on how to install the memory card and how to play back the recording dito po sa ating B380 dual camera. So, yun, dapat, first step, connected na tayo sa camera. So, kung di pa connected, proceed po tayo dun sa installation ng how to install the B380 IP camera dual cam. So, yan, kapag connected na tayo sa camera, ito, unang-una na natin gagawin is, kailangan natin ng memory card. So, itong memory card ko is 32 gig, Scone, class 10, original memory card. So, kung meron naman po kayo memory card na dyan sa inyo, pwede naman po yun as long as original. Okay? So, 32 gig tong gamit ko, up to 256 naman, kayang i-accommodate ni B380 dual camera natin. So, yan, proceed na po tayo sa pag-insert. So, ito lang naman po yung kailangan natin. Itong micro SD card. Yan. So, insert natin siya dito. Yan. Dito. So, ang pag-insert niyan is dapat nakaganito. Yan. So, dahan-dahan lang po. Baka masira yung mga pin. Yan. So, push lang natin. And meron kayong mararamdaman dyan na parang nag-click. Meaning yun, properly inserted na siya. So, ayan, proceed na tayo. Punta tayo sa B380 application. Since connected na tayo, ito na po yung gagawin natin. Ayan, so, click natin. And then, check muna natin kung na-read na ba niya yung memory card. So, punta tayo sa settings. Ayan. Under settings, meron po tayong tinatawag na recording settings. Ayan. Kung makikita nyo, 100% remaining storage, meaning na-detect na niya si SD card. Okay? So, paliwanag ko lang tong recording mode and video quality. So, ito meron tayong continuous recording, meaning continuous po yung recording non-stop. Okay? Full day yan, nag-record siya. Okay? So, si event recording naman, ito, kapag in-on nyo to, ang mare-record lang ni camera is yung mga, for example, meron siyang na-detect na movement. Doon lang siya mag-record. Okay? So, kung mag-in-off nyo to, and then in-on nyo si event recording, ayun lang po yung mare-record niya is yung mga event. Okay? So, kinagandaan dito, malilesen yung storage natin ng memory card. Kasi kapag may movement lang siya or may object lang siya na na-detect na movement, doon lang siya mag-record. So, ang tendency lang nito kasi minsan, hindi po lahat na-record niya. So, kaya advice ko po, on lang na lang natin si continuous. Yan. Okay? Record audio, dapat laging naka-on para syempre yung sound, nare-record din ni camera. Okay? Kapag in-off nyo po yan, wala po siyang ma-re-recording na sound. Okay? Naka-mute lang. And si video quality dapat laging naka-HD para malinaw yung recording natin. Okay? So, ito lang naman po. Kapag okay na yung settings nyo, click nyo lang to para mag-save siya. Itong left arrow na to. Yan. So, yun. Change successful. Okay na siya. So, paano naman po mag-playback? So, sa playback, ito po. Click nyo lang po sa upper right, playback. Yan. Okay. So, ito, kung makikita nyo, ito na yung playback natin. Yan. So, ito. Check muna natin kung na-read na ba niyan. So, ayan. Kung nakita nyo, na-record na rin po yung kanina pagka-insert ko ng memory card, na-record na niya. So, pati yung voice ko or yung sounds, na-record din niya. So, paano natin i-download yung playback para maging masave siya as video? Kasi pag ganito, live viewing lang ng ano to ng recording. So, para masave nyo po, ito pong cursor na to. Yan. I-point nyo lang po sa anong oras. Siyempre, unang-una, ito. Filter nyo muna kung anong date yung gusto nyong i-review na recording. So, ito, since today pa lang, ngayon ko pa lang in-insert yung memory card, today lang. Confirm na lang natin. And then, ito po, yan. Yung
cursor na to, yan, kung ano po yung oras nyo po yung gustong i-check, yan, yan nyo na lang po. Yan. For example, ito, ang oras niya is 11:43. Gusto ko siyang i-download. So, click nyo lang po si download. Makikita nyo downloading video. Downloading video. So, example, hanggang 12 o'clock na yung na-record ni camera. And then, pinoint nyo, 11:40. Ang mada-download lang niya is hanggang 11:50. Kasi naka-default po ito ng 10 minutes ang pag-download. Or yung mismo pwede lang niyang i-download. Okay? So, kung ang gusto nyong i-download is yung 11:50, yung cursor, ipo-point nyo lang sa 11:50. Okay? And then, ang mada-download niya lang is 11:50 hanggang 12 o'clock kasi every 10 minutes. Okay? So, may nagtatanong, paano po pag napuno na yung memory card? So, pag napuno na yung memory card, ang unang-una pong ang mangyayari po nun is loop recording. Ano po ang loop recording? Ang loop recording po, nag-loop lang siya. Ang unang-unang mabubura po is yung unang na-record. Okay? So, ganun siya. Hindi nyo na po kailangan i-manually i-delete or i-reset or i-reformat yung memory card. Automatically, loop recording. Kung ano po yung unang na-record, tapos napuno na yung memory card, ayun po yung unang madi-delete. Okay? So, for example, napuno na yung memory card nyo hanggang August 30. Okay? Ang una mong madi-delete dun, for example, is August 15. Yan, madi-delete na po yan. Depende po sa capacity ni memory card. Okay? So, yun po ang tinatawag na loop recording. Okay, so, yan. Once na completed na yung pag-download natin, please check in my albums. So, saan po ba yung albums? Yung albums nyo po, makikita nyo yan sa mismong gallery ng cellphone nyo. Doon po siya automatic na nasa-save. So, ito po yung gallery ko. Yan. So, ito yung dinownload ko ng recording. So, dun sa pag-download natin na yan, makikita nyo dyan. Both camera, yung dual camera niya, na-save. So, ganoon lang naman po ang pag-install and pag-playback and pag-save ng videos dito po sa ating B383 dual camera. So, even nasa malayo kayo, basta ito po, connected sa internet, and then nasa ibang area kayo as long as may internet, pwede niyo pong gawin yun. Okay? Kapag connected si camera sa internet. Pero kapag offline mode, or walang in-install niyo po siya through offline lang or walang internet, ma-access nyo lang to or mada-download nyo lang yung playback kapag connected kayo sa hotspot ni camera. Okay? So, yun lang naman po ang ating step-by-step procedure how to download and playback the recording dito sa ating B380. Okay?